Maki-update na po tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor? Salamat, Miss Pia. Mga kapuso, wala na ang bagyong Enteng pero masamang panahon pa rin ang mararanasan ng ilang lugar dahil po yan sa hanging habagat. Alas 4 ng madaling araw po kanina nang tuluyang makalabas sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong Enteng na ngayon po ay tinatawag na rin natin sa international name nito na Yagi. Lalo pa ito lumakas bilang typhoon at kumikilos po yan pa west-northwest at sunod namang tutumbukin ang mainland China. Mabagal po ang galaw ng bagyo kaya humahampas pa rin yung epekto ng rain bands po niyan at noong hanging habagat dito po yan sa ating bansa, lalong-lalo na sa bahagi po ng Luzon. Dahil dyan, posible pong maulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas dito po yan sa Ilocos Provinces, pati na rin sa may Central and Southern Luzon. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at kasama na rin po sa mga uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera Region. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan pa rin sa ilang lugar kaya doble ingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Inaasahan din po natin mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po bandang hapon. Posible po yung mga malalakas na buhos ng ulan. Dito po yan sa may Panay Island, pati na rin po dito sa may Negros Island Region, pati na rin dito sa may Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila naman, pwede rin pong maulit ang mga pag-ulan bukas. Muli po mga kapuso, yan po ay mga pabugso-bugso o pwede pong titigil lang saglit, pero maya-maya ay bubuhos na naman. Kaya huwag pong kalimutang magdala ng payong at mag-monitor po ng advisories ng Pag-asa. Samantala, kung may kasunod na nga ba agad ang bagyong Enteng, tingnan po natin sa datos ng Pag-asa. So ito po yung para sa linggong ito at makikita po ninyo sa ating mapa, ito na yung dating bagyong Enteng na nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility. And then dito naman, meron pong highlighted parts sa bandang itaas po ng ating bansa. At meron din po dito sa medyo malayo lang po dyan ng konti. Ito po yung mga namumuong sama ng panahon at may tsansa na ito ay maging bagyo. Dito naman sa Pacific Ocean, meron din pong mabubuo na weather disturbance. At sa isa pang mapa ng Pag-asa, September 11 to 17, period naman po ito. May bagong mabubuong weather disturbance dito po yan sa western section naman ng Northern Luzon. Pero mababa naman ang tsansa po nitong maging bagyo. Yung nasa itaas sa bahagi po ng ating PAR, nananatili pong mataas. Yung tsansa nito na maging bagyo, pero pwedeng hanggang dito lang po yan sa may northern boundary ng ating PAR. At itong isa naman sa Pacific Ocean, ito po posible po na yan ay maging bagyo, kikilos po yan pa northwest hanggang sa makapasok na ng tuluyan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So mga kapuso, ito pong dalawang ito yung ating tututukan sa mga susunod na araw. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon lahat ng ito po ay cloud cluster o mga kumpol ng mga ulap pa lamang. At dahil po masyado pang malayo, hindi pa po natin tiyak yung magiging track nito. Marami pang pwedeng magbago kaya patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Pero sakali mang mabuo bilang bagyo at pumasok po yan dito sa loob ng ating PAR, Ferdy at Hener ang sunod pong ipapangalan sa mga ito. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.